Puno ko ng pagdanasa. Mula noon, naging Hapon pa yung tatay, dumating. lahat ng tao ay naloko ko. Hindi nila alam kung sino ba yung totoong ako. Nag-away na naman yung dalawang araw. Tingin ko lang sa babae. Binibitiwan ng puti yung... Magbibigay lang yung seta. Tingin ko lang sa mga tao na malamig sa akin. Para Love pa muna. pero sobrang mabait si Jad. Kahit na yung mundo, hindi niya ako pinabayaan. Kahit na naligaw ako Ganun talaga. hindi niya ako iniwan. At dumating sa point na dahil sa katigasan ng ulo ko, ginamit si Jad yung mga tao malapit sa puso ko. Malapit sa buhay ko. 2006, isang kaibigan ko nagdala sa akin. Tumunting lupa para magsisi. Nakilala ko yung mga juveniles doon. Nakita ko kung paano sila kinulong doon. Doon, inarealize sa akin ni God, paano nakakulong yung puso ko sa kasalanan. Paano ako napapalo sa kaliliman. Paano pagkakataon na ginawa sa akin ni God. Bumalik ako sa lugar na madalas yung pintahan. Sa isang lugar na maraming babae na biktima ng pagkakataon. So, nasaksihan ko kung paano sila inalisa ng tangal. Nung gabi yun, May sobrang kumabugat ako. ba sa kilay? Ba't naman wala Naisip ang sa sarili kilay? ko na mas marunong pa ako kaya sa kanila. Kasi sila wala silang choice kung bakit sila nandun. Ako may choice, pero pinili kong maging masama. Doon, na-realize ko na sobrang andumi ko. Sobrang mali talaga yung pinili ko ng God. Humingi ng tulong kay God. Sabi ko sa kanya, gusto kong magbago. Gusto kong bumalik sa kanya. At si God, sobrang bait. Hindi niya ako iniwan. Tinulungan niya ako magbago. Although mahirap magbago, pero kung kasama mo si God, wala kayo posible. Drink water. Kasi nung time na yun, nalimutan ko yung pag-ibig na tinuro sa akin God. Naging bato ako. At kung pala yung pag-aataon, inaalala sa akin si God na isang babae na naging kaibigan ko. Na sobrang